DZRH. Magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Lunes tayo ngayon, 13 ng Mayo 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Cagayan naglalagablab pa rin sa 49 degrees Celsius na heat index ang naramdaman kahapon. Panahon ng tagulan magsisimula na sa Hunyo ayon naman sa Pag-asa. Dating economic advisor ni dating Pangulong Digong gigisahin naman ng Kamara kaugnay ng 3 bilyong pisong halaga ng shabu sa Pampanga. Kahalagahan ng mga nanay kinilala ng Pangulong BBM at Speaker Romualdez. Pagtatambak ng China ng durog na coral sa Escoda Shoal, hinihinalang paghahanda sa pagtatayo ng isla sa lugar. Dry run sa Carles Sunday sa Ross Boulevard, dinagsa ng mga biker. Lalaki inaresto naman sa panunutok ng baril sa kapatid ng kanyang dating nobya sa Quezon City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. 14,000 14,000 na po ang nag-iintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Sa detalye ng ating mga balita, nakaranas ng pinakamataas na heat index ang Cagayan. Umabot ito ng 49 degrees Celsius kahapon. Ito'y mas mataas sa unang forecast na Pag-asa na 46 degrees Celsius noong May 11. Sinundan ito ng Rojas City sa Capiz, 47 degrees Celsius. At dalawang lugar na nasa ilalim ng 46 degrees Celsius. Ito yung Lawag City sa Ilocos Norte at Dagupan City sa Pangasinan. Napudot dito'y naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Ayon sa Pag-asa, nasa 33 lugar naman ang nakaranas ng danger level ng heat index. Kabilang dito ang Tuguegarao City na nasa 45 degrees Celsius. 45 degrees Celsius din sa Iloilo City. May nga sa mga Turantana sa Negros. Halong kamudra Perte kainit ba? Ganon din po sa Giwan Eastern Samar, 45 degrees Celsius. Dito naman sa Science Garden sa Quezon City, Metro Manila, ang naramdamang heat index ay 44 degrees Celsius. Ganon din sa Bacnotan, La Union, Valero Aurora, San Jose Occidental Mindoro, Cuyo Island sa Palawan, Biracat Anduanes, Catarman Northern Samar. Ganon din sa Zamboanga City, sa Zamboanga Sibugay o sa Zamboanga del Sur. Butuan City sa Agusan del Norte, 43 degrees Celsius naman ang naramdaman na heat index sa Ninoy Aquino International Airport dito po sa Pasay. Sa Itiague, Isabela, Iba Zambales, Ambulong, Tanawan City sa Batangas, nakatabi lamang po ng Talisay City o Talisay, Batangas. Talisay City nasa Cebu po yun. Hindi ho ganun ang temperatura doon. Talisay, Batangas. Ayan, yung pong katabi ng Ambulong, Tanawan, Batangas. Puerto Princesa City sa Palawan, Aburlan, Palawan, Masbate City, Dumangas, Iloilo, Malogan, Samar, gayon din sa Dipolog, Zamboanga del Norte. 42 degrees Celsius naman ang naramdaman sa Mariano Marcos State University sa Batac, Ilocos Norte. Gayon din sa QB Point sa Subic Bay, Tayabas City sa Quezon, Daet, Camarines Norte, Huban, Sorsogon, sa Pili, Camarines Sur, 42 degrees Celsius din ang naramdaman sa Siquijor. Samantala, bumababa na ang antas ng temperatura sa bansa dahil sa panakanakang pag-ulan na naranasan epekto naman ng thunderstorms. Ayon sa Pag-asa, dulot ng easterlies o hanging nagmumula sa Pacific Ocean ang mga pag-ulan na posible ring maranasan sa ilang bahagi pa ng Visayas. Sinabi ng Pag-asa weather specialist na si Dan Villamil, mas mababa ang temperatura nitong weekend kung ikukumpara sa naging temperatura nung nakalipas na linggo.
Paliwanag niya, umabot lamang ng 33 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila ngayon, pero asahan pa rin daw na magkakaroon ng mataas na heat index na aabot sa pagitan ng 42 hanggang 43 degrees Celsius. Samantala, sinabi naman ng Pag-asa na 1 hanggang 2 bagyo ang posibleng pumasok sa PAR ngayong buwan ng Mayo. Posibleng magsimula na ang panahon ng tagulan sa susunod na buwan. Sinabi ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief na si Annalisa Solis, 85% ang tsansa na dadagsain na tayo ng ulan pagpasok ng June 1 hanggang June 15. Pero ngayong Mayo, bagamat may mga localized thunderstorms, maikling mga pag-ulan lamang ito at hindi sapat para sa kinakailangan nating tubig ulan. Previous na update po ng Pag-asa ay possible po yung mga around more than 50% ng June, July, August. Pero ngayon po ay July, August, September yung nakikita natin mas malaking tsansa ng pagsisimula or pagkakaroon ng La Nina. So dahil po dito, may mga possibility po na yung onset ng ating tag-ulan, posibleng magsimula. So maaaring magsimula from June 1 to 15. So yan po ay may mga around 85% na tsansa. Or June 16 onward, so ito naman po yung around 15% ang tsansa na posibleng madelay pa rin po yung ating tag-ulan. Samantala, ayon pa rin kay Solis, patuloy na humihina ang El Nino pero tuloy ding nararamdaman ang epekto nito. Sinabi pa ng Pag-asa na sa 69% pa rin ang tsansa na magsimula ang panahon ng La Nina sa Hulyo hanggang Setyembre. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Ganitong mga nagdaang araw ay nakaranas din ho ng medyo may kalakasang pagulan. Umalo na sa 6.3 billion pesos ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa bansa. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa, bulto ng naperwisyo ay palayan na nasa 3.3 billion pesos ang halaga, maisan umabot ng 1.9 billion at iba pang high-value commercial crops na umabot ng 1 billion pesos. May pinakamalaking binsalang naitala sa Mimaropa na nasa 1.7 billion. Sinusundan naman ng Western Visayas 1.5 billion at CAR o Cordillera Autonomous Region 800 million pesos. Una nang iniulat ng Philippine Statistics Authority na umabot ng 100,000 metric tons ang nabawa sa rice production nitong unang quarter ng taong kasalukuyan. Samantala, posible naman na sa ikatlong sunod na taon, at least top-notcher pa rin ang Pilipinas. Pilipinas ang magiging numero 1 world largest exporter o importer ng bigas sa 2025. Congratulations! Galing natin! Tayo nang nagturo ng pagtatanim ng bigas sa Vietnam, pero ngayon tinalo na natin sila. World's largest importer ng bigas sa 2025. Ito naman ay batay sa pagtaya ng US Department of Agriculture kung saan papala umano sa 4.2 million metric tons ng bigas ang aangkatin ng Pilipinas sa susunod na taon. Itutulak do ito ng lumulubong populasyon ng Pilipinas at lumalagong lokal na turismo. Mas mataas ng 100,000 metric tons ang pagtaya ng USDA para sa 2025 kumpara sa 4.1 million kilos naman o metric tons na projected volume ngayong taon. At least lamang tayo. Samantala, tumama naman ang most powerful na solar storm sa mundo sa loob ng mahigit na 2 dekada nitong Biyernes. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, kauna-unahan sa loob ng 20 taon ang nasabing extreme solar storm. Sinabi ng National Oceanic and Atmospheric Administration, nag-produce ang araw ng coronal mass ejections o ang explosion ng plasma at magnetic fields. Nabisuhan ng mga otoridad ang satellite operators, mga airlines at power grids sa posibleng pagkaantala ng kanilang operasyon dulot ng pagbabago ng magnetic field ng mundo. Sa social media, kanyang-kanyang post naman ng aurora ang mga netizens kung saan makikita na naging makulay ang kalangitan mula sa Northern Europe hanggang sa Australasia. Bahagyang bumagal naman ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam dahil sa makulimlim na panahon at mga naranasang pag-ulan. Ayon kay Patrick Dizon, Water and Sewerages Management Department Manager ng MWSS, mula sa dating 40 cubic meters ay naging 30 cubic meters na lamang ang average daily drop ng tubig sa Angat.
Sa pinakahuling monitoring ng ahensya, alas 8 ng umaga kahapon na itala ang 183.43 meters na antas ng tubig sa dam o mas mababa ng 0.24 centimeters mula sa 103.67 na naitala noong araw ng Sabado. Nakatulong ho yung pagkulimlim ng panahon. Ay, susme, kaya dapat ho talaga ina-harvest na natin ang tubig ulan. Para panahon man ng El Nino o panahon ng summer, hindi ho tayo kinakapos ng supply ng tubig. Kaya hindi ho maubos yung aking pagpapasalamat dito po kay Congressman Ador Pleito sa kanyang pagyakap dun po sa ating hamon na magtanim ng kawayan dyan po sa mga watershed areas natin. Partikular na sa watershed ng Ipo at Angat Dam. Oy, doon sa iba pang mga mababatas, kaya naman meron hong kapangyarihan na magsulong ng ganyang programa. Baka gusto ho yung tularan. Governor Daniel Fernando. Samantala, bukas pa rin ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagtanggap ng inyong pong mga entries para sa PAGCOR Photo Contest 2024. Na ang layunin nga po ay ipakita ang kagalingan, kasipagan at pagsusumikap ng mga Pilipinong magsasaka, mga mangingisda at iba pang nasa sektor ng agrikultura para matiyak ang ating food security. Magkaroon tayo ng masaganang ani. Ang mga entries ay pwede nyo ipadala sa www.pagcor.ph/photocon2024 hanggang July 31, 2024 na lamang po. Ang tema nga po ay Harvest Time. Ang mga nag-iintay na premyo ay tumataginting ng 2.23 million pesos. Hahatiin yan sa 3 kategorya. Yung conventional category, gapin ang mga conventional camera, 8 po ang mananalo dyan ng 100,000 pesos. Swerte, Pagkatapos yun namang 8 mananalo sa mobile at saka sa drone category, 2 kategorya yan, tig 8 din, tatanggap naman ng tig 50,000 pesos each. Ang mga pwedeng sumali ay mga 16 years old pataas. Ibida na po natin yung ating mga kaibigan, magsasaka, mga kapitbahay na nasa sektor ng agrikultura para naman magkaroon ho sila ng sigla na lalo pang magtaning. Sabi nga po ni Chairman Altengu, ito po ay pagbibigay pugay sa mga magsasaka, sa mga nag-aalaga ng hayop at yung mga nasa sektor ng aquaculture para makatulong ito sa pagsusulong nila ng magandang pamilya at matatag na food security ng Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Tingnan natin kung marami hong tinda sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque. Nandun si Noche Kaka sa Rich 27. Noche, kumusta ang presyo? Kaya nga, Angel, maayong buntag ang presyo ngayon ng hipon dito sa pamilyang bayan ng Bagong Paranaque. Nasa 480 pa rin ang kilo. Kaya nga, Angel, ang tilapia 160 habang galunggong nakapako pa rin, Kaya Angel, sa 240 ang kilo. Ganun din ang tulingan na 240 habang ang pusita sa 400. Yan po kaya nga, Angel, walang paggalaw, ganun pa rin ang presyo, nasa 380 habang ang tasim 340 ang kilo. Whole chicken 180, yung baka laman 470 pa rin ang kilo. Sa mga nag-aabang sa presyo ng gulay, Kuya Angel, yung sibuyas sa pula nasa 90 ang kilo, yung white onion o yung sibuyas na puti 80 pesos, ang kamatis ganoon pa rin 50 pesos, patatas 90, ang repolyo 60, talong 80, carrots 90, habang ang luya Kuya Angel, ito lang yung tumaas nasa 200 ang kilo. Kalamansi 120 pa rin. Sa mga magkakape naman ngayong umaga, Kuya Angel, gaya ni Tatamon Samson, tropang extra rice, ang puting asukal 90 pesos, habang ang wash sugar at maging yung brown sugar ay nasa 80 pa rin, Kuya Angel, ang kilo. So yan ang presyo ng ilang basic needs dito sa pamilyang bayan ng Bagong Paranaque. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, sa DCRH, ang inyong palengkero, Noticakas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Noche.
Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is Pride. At mapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalang matitinding mancha. Based on Tensa chocolate, mud and Sembomon cotton, gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Barangay Aya pala, yung katabing bayan ng katabing barangay ng Ambulong, ano ha? Malawakang mudslide naman o landslide naganap sa barangay Siana. Ito po'y sa Mainit, Surigao del Norte. Higit sa 24 na kabahayan ang natabunan ng lupa. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. More or less nasa 24 kabahayan ang naapektuhan ng nangyaring mudslide o landslide sa barangay Siana, Mainit, Surigao del Norte nitong May 11 hanggang kahapon, May 12, alas 8:24 ng umaga. Ang bilang ng mga natabunang kabahayan ay batay sa impormasyon mula kay Barangay Chairman Kevin Combate. Batay sa mga residente sa lugar, wala naman umano silang naramdamang paggalaw o pagyanig. Basta na lamang umanong dumausdos ang tonetoneladang putik mula sa itaas ng bundok pababa sa kanilang mga kabahayan. Nabatid na may open pit gold mining ang nag-ooperate sa itaas ng nasabing barangay at sa initial na ulat mula sa barangay, mismo ang 3 tailing storage ng mining company ang bumigay at meron umanong 10 kabahayan ang natabunan ng lupa malapit sa lugar. Sa patuloy na assessment ng PDRRMC, OCD, DSWD, MDRRMO at barangay officials, sakaling kung bumigay po umano ang natitirang 2 tailing pond sa itaas ng mining site, posible umanong mas lumawak pa ang matatabu ng kabahayan sa ibang bahagi kung saan o sa ibabang bahagi kung saan naroon ang maraming kabahayan. So far wala pang iniulat na casualties na naturang mudslide sa barangay Siana, Mainit, Surigao del Norte at gumagalaw na ang PDRMC Surigao at iba pang mga line agencies at nananawagan sila sa national government kaugnay sa kanilang sinapit na kalamidad. Ang mga residente ay kasalukuyan ang nasa ligtas na lugar. Mula sa kononahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makuta. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sukran, Jun. Doon sa mga lugar na nakakaranas ng mga biglang pagulan, ingat ho kayo ha. Lalong-lalo na doon sa may mga minahan sa taas ng bundok ka. Hindi lamang ho dyan sa Surigao. Isang mangingisda naman na lunod habang nangingisda sa bayan ng Bamatngon, Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay. Paupay nga agad, Jimmy. Isang mangingisda na lunod sa bayan ng Bamatngon, Leyte nakita wala ng buhay. Kilala ng PNP ang biktima si alias Fernando, 61 anyos, mangingisda, residente ng Barangay Lucay, Bamatngon, Leyte. Sa investigasyon ng PNP ang biktima, ang isdang mag-isa lang noong Mayo 9 sa taong kasalukuyan, hindi umuwi pero kahapon alas 9:50 ng umaga, nakita ang katawan ng biktima na wala ng buhay na trap sa isang mangrove at nasa state of decomposition na ang katawan. Dinala pa sa RHU Bamatngon at napag-alaman ang sani nagpakamatay ng biktima dahil nalunod ito sa karagatan. Mula sa Aksyon Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagang salamat Jimmy. Sa iba pang mga balita, 11 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Pahaharapin ng House Committee on Dangerous Drugs sa susunod itong pagdinig kaugnay ng 38 billion pesos na halaga ng shabu o 3 bilyong pisong halaga ng shabu na nakumpiska ng maturidad sa Pampanga ang dating Presidential Economic Advisor ng dating Pangulong Digong na si Michael Yang. Ayon sa chairperson ng komite na si Surigao del Norte Representative Robert H. Marbers, lumalabas sa investigasyon na ang Empire 999, ang kumpanyang may-ari ng warehouse kung saan itinago ang nakumpiskang illegal drugs, ay pagmamay-ari ng mga Chinese national na meron ding iba pang maliliit na kumpanya kasama ang ilang personalidad na nasangkot din sa anomalya noong nakaraang administrasyon. Isa rito si Lincoln Ong na nagsilbing interpreter ni Michael Yang sa mga investigasyon ng Parmali Scandal. Lumabas sa pinakahuling pagdinig nitong Mayo 8 na isa si Ong sa incorporator ng mga kumpanya na may kaugnayan sa Empire 999. Sa presentasyon ng Public Accounts Chairman na si Joseph Caraps Maduano,
lumalabas na may kaugnayan si Michael Yang kay Lincoln Ong. Upang maliwanagan ang kaugnayan ng dalawa, nagmosyon ang Public Order Chair na si Dan Fernandez na padaluhin si Yang sa susunod na pagdinig. Matatandaang nasungkit ng Parmalee ang bilyong pisong halaga ng kontrata sa PSDBM na noon ay pinamumunuan ni Christopher Lau para sa pagbili ng medical supply noong panahon ng pandemya. Sa kabila ng kawalan ng kakayahang pinansyal, sinabi ni Lincoln Ong na nabili ang mga supply dahil sa binayaran ito ni Michael Yang. Nito lamang nakarang linggo, kinasuhan naman ang ombudsman ang isa pang mataas na opisyal ng Parmalee at malapit na kaibigan ni Michael Yang kaugnay pa rin ang kaso ng Parmalee. Lumalabas sa investigasyon ng Kamara na karamihan ng mga incorporator ng mga kumpanya ay mga Chinese national na nakakuha ng pekeng dokumento upang palabasin na sila'y mga Pilipino. Kaya mula sa usapin ng droga, naungkat na rin ang banta ng pambansang seguridad dahil sa nakabili ng mga ari-arian ang mga individual na ito gamit ang mga pekeng dokumento. Hala! Maganda umaga, Pilipinas! Wanted person naman sa municipal level na naharap sa kasong lascivious conduct, arestado sa Binalonan, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan at sikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy? Sa pinaigting na pagsusumikap ng PNP laban sa lahat ng uri ng kriminalidad, naaresto ng binaliw ng pulis ang isang top 2 most wanted person sa kanilang bayan na isang magsasaka na si alias Ramon, 46 anyos, residente ng Barangay Santa Catalina. Sa ulat ni binalunan Chief of Police Major Simon Paiking, ang pagkahuli sa suspect ay sabisa ng warrant of arrest na pinalabas ng West Judicial Region Branch 16 Urdaneta City dahil sa paglabag sa Republic Act 2016 Section 5B Article 13 na lascivious conduct with recommended bail bond na 200,000 pesos. Dahil sa kabigo ang makapaglagak ng nasabing halaga, ang suspect ay nananatili ito sa likod ng rihas na bakal at hinihintay na lamang ng mga otoridad ang commitment order upang mailipat ito sa BGNP Urdaneta City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Wanted person naman na 6 na taong ding nagtago sa batas na kumpiskahan pa ng illegal na droga nang ito'y maaresto sa Orion, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, RH37. Danny, good morning. Minalas ang isang wanted person nang isilbi sa kanyang warrant pares ng Orion PNP na kumpiskahan pa ito ng pinatuyong marijuana sa Barangay Puting Buhangin, Orion, Bataan. Sa ulat ng Orion PNP, kinilalang wanted person na naaresto na si alias Alvin, 52 anyos, na residente ito ng nabanggit na barangay. Ayon sa ulat, 6 na taon din itong suspect na nagtago sa batas bago pa naaresto at nakumpiskahan pa ng pinatuyong marijuana. Ang warrant of arrest nito ay inisyu noong pang October 18 taon 2018 ni Honorable Angelito Valderrama ng RTC Branch 1 Balanga City, Bataan dahil sa kasong RA 9165 na ngayon ang arestadong suspect ay nakakulong na sa detention facility ng Orion Municipal Police Station at naharap sa karagdagang pangkaso sa droga. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Comilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Danny. Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga, mga misis. Amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Medalyan sa germ sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Bitabalon Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalabot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Nagpaabot naman ang kanyang pagbati ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang may bahay na si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagdiriwang ng Mother's Day kahapon. Sa kanyang mensahe, binigyang pagkilala ni Pangulong BBM ang kanyang kabiyak dahil lagi niyang pinupunan ng pagmamahal ang kanilang tahanan at ipinagtatanggol ang kanilang pamilya sa lahat ng oras. Sinabi pa ng Chief Executive, maswerte sila sa unang ginang na laging nandyan sa kanilang tabi. Habang ang lakas at malasakit ito ay hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa buong bansa. Nagpaabot din ng pagbati ang Pangulong BBM sa lahat ng mga ina sa ating bansa, kabilang ang kanyang nanay na si dating First Lady Imelda Marcos.
Inilala din ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kahalagahan ng mga nanay hindi lamang sa paghubog ng kanilang pamilya kundi maging sa komunidad. Ayon kay Romualdez, ang mga ina ang pundasyon ng bawat pamilyang Pilipino. At binabati niya ang lahat ng mga nanay sa bansa at special shout-out din ang kanyang beloved wife na si Congresswoman Yeda Romualdez. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang nanay, lola at ina ay mayroong mahalagang papel na ginagampanan sa lipunan. Sa araw ng mga nanay kahapon, hiniling ni Speaker Romualdez na muling kilalanin, ipagpatuloy ang pagbibigay pugay sa mga nanay. Dating miyembro naman ng NPA sa baryo sumuko sa Tadyan Mountain Province. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy. Kusang loob na sumuko ang isang dating kaanib ng komunistang teroristang grupo sa Tadyan Mountain Province. Isa siyang dating miyembro ng NPA sa baryo sa ilalim ng nabuwag na grupo ng Kilusang Larangan Guerrilla Ifugao, NDRC at KLG Ampis. Kasabay ng kanyang pagtakwil sa teroristang grupo ang pagsuko na isang kalibre 38 revolver, 2 piraso na improvised explosive device, blasting cap, electric improvised bala at sari-saring gamit ng communist terrorist group. Naging matagumpay ang pagbabalik loob ng dating NPA sa baryo dahil sa pagsisikap at ilang serye ng pagpupulong ng pinagsanib na puwersa ng Cordillera PNP at Philippine Army. Patunay ito sa nagkakaisang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa mas mapayapang bagong Pilipinas. Para sa kauna-unan sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Romy. Jose Gina, nasa 3.4 million pesos naman na halaga ng shabu na-recover sa drug bypass operation sa Bulacan. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Nasa 3.4 na halaga ng shabu ang na-recover ng San Jose del Monte Police sa isinasang drug bypass operation kahapon. Habang arestado ang dalawang mga suspect sa report ng PNP San Jose del Monte City kay Regional Director ng PNP ng Region 3 na si Brigadier General Hidalgo Jr. Kinilala lamang sa alias na Lex at Gam. At itong dalawa ay tinuturing na bilang high-value individual sa naturang lungsod. Sa ngayon ay hawak na ng PNP ang dalawa at nakatakda ng sampahan ng kaso. Samantala, sa nakalipas na isang linggo, nakapagtala ng 9 na operation, anti-drug operation, habang 13 ang naaresto. At sumatotal, umaabot naman sa nakalipas na linggo sa 4.47 grams na sabu ang kanilang naitala at ito ay aabot sa 30 million pesos. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera-Sanzano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat Grace. At sa lahat ng mga may lakad ngayong araw na ito, saan man ho kayo nagbabalak na pupunta, may dalawa ho ng formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban ho sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, lalong-lalo na ng mga blind masseur sa mga airport na suki ni Senator Lito Lapid. Gamit din po yan ng mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. 29 makalipas ang alas 4 na umaga. RH number 1. Ako po
si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Match Point Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kaming muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. 14,000 Mahiwagang Tunog. ang premyo ng Mahiwagang Tunog ngayong araw na ito. Ayan, actually, nahulaan na ho, muntik-muntik na humahulaan talaga, no ha? Kaya lang, ang hinahanag ni Tunog Master Mabel Aribe ay talagang specific dahil sabi niya, may dalawang katulad noon. Ayaw niya po ng general term na. Kaya tingin, pakireviewin yung mga sagot nyo at ipandala muli sa 0919-282-645. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ngayon din po sa mga sasagot sa atin online, dapat po meron ho kayong sharer badge. Kinakailangan may sharer badge para mag-qualify ang inyo pong sagot. Magandang umaga, Pilipinas! Muli, maraming salamat ho doon sa mga nagregalo ng tsokolate, ng tangerine chocolate sa kanilang mga nanay. Ang galing nyo. Love na love ho yung mga nanay ho ninyo. Magpapakita din ho yan ang pagmamalasakit ninyo sa ating mga kababayang magsasaka sa ating pong mga magmabukid. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ng isang nanay, si Dr. Helen Tan, hinakot po yung mga planting material ng kakao galing Davao para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan at yan po ngayon ay pinoprocess para maging tangerine chocolate. Kaya po ang tangerine chocolate na available sa 0919-095-5935 ay produkto ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants po yan. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pagka bumibili ho tayo ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng mga magsasaka, pinalalakas natin ang loob ng mga MSMEs. Kaya sino nga daw bang tatangkilik pa, susuporta sa ating mga magsasaka kundi ang kapwa Pilipino. Tangkilikin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Ang hindi ko lang alam kung si Casey Concepcion nang makipagbati sa kanyang nanay na si Sharon Cuneta sa Mother's Day nagbigay ng tangerine chocolate. Alamin natin ang detalye mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Pinuri ng mga netizens si Casey Concepcion nang binati niya sa kanyang Instagram account ang kanyang inang si Sharon Cuneta. Kamakailan lang kasi ay inamin ni Sharon na meron silang problema ni Casey at sinabi niyang estranged silang mag-ina. Pero nitong Mother's Day kahapon ay nag-post si Casey ng kanyang pagbati kay Sharon. Bahagi ng kanyang IG post, ang sabi nito, "You're the first person I ever met and ever loved. It's because of you that I'm here today. Trust in the way you raised me. I will always strive to make you proud and feel that having me was worth it. I love you. I wish I could give you the world so you wouldn't have to worry about anything for another second. Happy Mother's Day, Mama." End of quote. Pagkatapos ito ay nag-vlog pa siya kung ano ang 10 pinakagusto niyang regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Hanggang sa kagabi ay inaabangan ng mga fans kung sinagot ba ito ni Sharon pero wala pa. Ang sabi naman ni Sharon sa nakaraang interview sa kanya, sabi nito,
ang baliktarin man daw ang mundo, mahal mo yung anak mo. So tiis-tiis na lang bilang nanay. End of quote. Kaya inaasahang magkaayos din ang mag-inang Sharon Cuneta at Casey Concepcion. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas DZRH, ito po si Gorgie Rula. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Oy, yung may mga tampo-tampo pa dyan sa mga nanay nila, ha? Alam nyo, wala tayong katwiran para magtampo sa ating mga nanay. Kahit pa sabihin mo, masungit, strikta, kahit paano sabihin natin. Nanay ho natin yan. Yan po ang nagbitbit sa atin sa loob ng 9 na buwan. At nang tayo'y iluwal, tayo po'y inalagaan. Bibigyan naman ng magsasarang Sofitel Philippine Plaza ng separation benefits ang mga empleyado nito. Ayon sa PPHI President na si Esteban Peña, ito pong nagpapatakbo ng Sofitel, naglaan sila ng 230 million pesos hanggang 287 million pesos para sa 500 nilang mga empleyado. Sinabi ni Peña na nakikipag-usap na rin sila sa Department of Labor at sa Philippine Hotel Owners Association para matulungan naman ang mga mawawalan ng trabaho. Tiwala ang pamunuan ng Sofitel na mabilis na makakahanap ng trabaho ang kanilang mga empleyado dahil kulang ng mga manggagawa ngayon sa hospitality industry. Tigil operasyon muna ang Sofitel simula Hunyo 30 dahil sa anilay safety reasons dahil sa hamon umano ng renovation ng hotel. Kasunod ito ng ilang insidente gaya ng pumutok na tubo ng tubig, tumirik na elevator, mga escalator, tumatagas na air conditioner at gas leak sa kanilang restaurant. Ayon, so magre-renovate. Kasi sa totoo lang, alam ho ninyo, 17 years pa pala ang kontrata nito sa GSIS. May nakausap po tayo mga kaibigan natin sa GSIS. Sabi nila, kung ano man yung magiging kondisyon nila sa renovation, halimbawa extension pa, pwede namang pag-usapan yan at wala pa namang nabubuong anumang kasunduan. Ano ha? At wala pa rin ho namang kanselasyon ng kanilang kontrata for the next 17 years. Kaya yung issue ng pagsasara, nagugulat daw ho sila bakit na ginagawang napakalaking issue. Ngayon sa totoo lang, sa ilalim naman sila sa renovation. So hindi ito totally magsasara. Kundi temporarily has to undergo renovation. Pero yung usapin ng gaano ba tatagal yan? Para tanggalin lang lahat yung mga empleyado. Kaya mukhang there's more reason to it. Meron pa hong underlying reasons na ayaw nilang isiwala at kaugnay po ng pagsasara. Temporarily. Kasi hindi mo naman po pwedeng isara. 17 years pa yung kontrata mo ba? Umabot naman sa 111,000 ang mga beneficiaries ang nakinabang sa hatid na tulong ng bagong Pilipinas Servicio Pier ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa Zamboanga City. Nagkakahalaga ng 580 million pesos ang cash assistance at iba pang mga tulong para sa mga benepisyaryo ng 2 araw na Servicio Pier na nangyari nitong Biyernes at Sabado. Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez, isa sa pangunahing tagapagtaguyod ng BPSF ang serbisyo karabaan sa Zamboanga City ang 16 na serye ng pamamahagi ng tulong ng administrasyon na naglalayong ilapit sa mga mamamayan ng tulong ng gobyerno kung saan matatagpuan ang 417 government services mula sa 47 ahensya, gayon din ang payout ng cash assistance. Iginit pa ng speaker na hindi titigil ang gobyerno na tumulong hanggang may mga Pilipinong nagugutom. Kasamang mahigit 70 kongresista na mahagi si Speaker Romualdez ng milyon-milyong pisong cash assistance at tunet-tuneladang bigas sa mga taga Zamboanga City sa ilalim ng Servicio Pair Program ng Pangulong BBM. Bukod sa pamamahagi ng 25 kilong bigas sa libu-libong mga dumalo ng bagong Pilipinas Pair, may tig 3,000 pesos din na cash out ang bawat pamilyang naroroon. Samantala, suportado naman ng House Committee on Basis Conversion Chair at Zambales 1st District Representative na si Jay Kong Hoon ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na paigtingin ang laban kontra sa smuggling ng tobacco at vape products para maprotektahan ang kalusugan ng publiko, gayon din ang sapat na pagtalima sa batas. Kasabay ito ng panawagan ni Kong Hoon sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Finance at Trade and Industry na tulungan ng Pangulo dahil sa malaking banta ang smuggling sa ekonomiya ng bansa. Iginiit naman ng House Assistant Majority Leader
Ang pagpuslit ng tobacco at vape pa ay hindi lamang banta sa kalusugan kundi may malaking epekto rin sa lehitimong negosyo at kita ng pamahalaan. Isang dugong naman at factory worker natagpuang patay sa magkahiwalay na lugar sa Davao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Jun, may buntag. Wala ng buhay na matagpuan ng isang sikaw o dugong na mga residente ng Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur sa dagat na palutang-lutang dakong alas 9:40 ng umaga. Ang nasabing dugong may taas na 187 cm at dahil patay na nga ang dugong, naghukay ang mga tao at inilibing ang dugong. Samantala pagsapit ng hapon, isang factory worker naman ang natagpuang patay matapos malunod sa isang ilog sa Purok Dapsap, Kabuli, Barangay Zone 3, Santa Cruz, Davao del Sur. Ang biktima na kilalang si Roy Olivar Supremo, 40 anyos, nakatira sa Purok San Jose, Barangay Zone 4, Santa Cruz. Ayon sa mga nakasaksi, nakita nilang biktima na namingwit at naniniwala sila na dahil sa malakas na current ng tubig, kaya tinangay at nalunod ang biktima. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Daghang salamat, John. Desisyon naman ng Ombudsman laban kay dating Health Secretary Duque. Kaugnay ng COVID supply deal, nirerespeto ng Department of Health. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Inirerespeto raw ng DOH ang utos ng Ombudsman na katungo ng katiwalian si dating Health Secretary Francisco Duque III. Kaugnay ito ng umano'y irregularidad sa paglilipat ng mahigit 41 bilyong piso para sa COVID-19 supplies procurement noong 2020. Ayon kay Health Spokesperson Albert Domingo, iginagalang ng kagawaran ng lahat ng legal proceedings at aaksyon daw sila ng naaayon. Kasama ni Duque na inirekomendang kasuhan si dating Budget Yusek Christopher Nao kaugnay ng umano'y maanumalyang pandemic deals. Tinukay rin ng Ombudsman si Duque at Lau na guilty sa grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the service. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Melbourne, Australia, at saka sa mga suki natin dyan sa Louisiana. Hindi po Louisiana, USA. Louisiana, Laguna. Kala nyo, New York, Cubao lang. Meron Louisiana, Laguna. At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Marinduque. Meron ganun. Pinggang-gasan, Marinduque. Ayos Magandang umaga, Pilipinas! 43 na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagbigay pugay naman at parangal si Senator Bongo, ang chair ng Senate Committee on Health and Demography, sa lahat ng mga nurse sa bansa na dumalo bilang guest of honor at speaker ng Philippine Nurses Association International Nurses sa 18th Summer Conference sa Century Park Hotel sa Maynila. Ang kay Senator Go, mahalagang papel ng mga nurse sa healthcare system, partikular na ang kanilang pagpapagod sa pagharap sa mga health crisis katulad ng nangyari noong COVID-19 para lamang maprotektahan ang bawat Pilipino. Sa pagdiriwang ng International Nurses Day at Health Workers Day ngayong buwan, inilala ni Senator Go ang dedikasyon at sakripisyo ng mga nasabing medical frontliners na inilarawan ito bilang modern day heroes. Binigyan din pa ng senador na hindi lamang kalusugan ng mga mamamayan ang kanilang pinapangalagaan kundi maging ang kalusugan ng ating ekonomiya. At sa lahat ng mga nurses natin at mga healthline o health frontliners, muli maraming salamat po sa inyong pagpapagod. Ex-PDEA agent na si Jonathan Morales na testigo sa PDEA Leaks na-dismiss sa serbisyo dahil sa bogus na anti-drug operation. At ito pala ay permanently banned sa pagsisilbi sa gobyerno. Detalye ng balita mula kay Raymond Adpa sa RS28. Good morning, Raymond. Mismong si dating PDEA agent Jonathan Morales ang naglaglag sa kanyang sarili na nagresulta sa kanyang pagka-dismiss sa serbisyo mula sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sa records ng Civil Service Commission, si Morales ay dinismiss sa serbisyo dahil sa isinagawang bogus na anti-drug operation. May 3, 2010 nang sila ay nagsagawa umano ng anti-drug operation at may 2 suspect na naaresto at nakasuhan. Ngunit pagdating sa korte noong November 7, 2012,
ay bumaligtad si Morales bilang testigo at sinabing gawa-gawa lang nila ang report at walang nangyaring anti-drug operation. Ito ang naging batayan ni dating PIDEA Director General Arturo Cacdac Jr. Natanggalin siya sa serbisyo dahil sa dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service noong October 2, 2013. Umapila si Morales sa Civil Service Commission ngunit pinabura ng desisyon ng PIDEA dahil mismong siyang umamin sa pagkakasala. Siya ay tinawag na professional liar ni Pangulong Bongbong Marcos at parang joke box na kapag hinulugan ng pera ay kahit anong kanta ay kakantahin niya. Si Morales ang nagsabing siya ang naghanda ng PIDEA pre-operation report na nagdadawit sa Pangulo at aktres na si Maricel Soriano sa illegal drugs. Muli siyang haharap sa pagdinig ngayong umaga ng umano'y PIDEA leaks sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs ni Senador Bato de la Rosa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Raymond! Abangan ho ninyo, ano pa kayo may ikikwento mamaya ni Morales, ha? Magandang umaga din po sa mga taga Brussels, Belgium. Ay, teka nga pala ha, wag natin kalimutan yung alok sa atin ng Westchester Realty ha. Para sa mga kababayan natin dyan na naghahanap po ng mga investment opportunity, ito napakaganda. Dahil napakalamit lamang po nito sa Clark International Airport. Pwede nyo ipa-Airbnb. O tila kaya ay napakalapit lamang po sa Clark Economic Zone. Ito pong mga proyekto ng Westchester Realty, yung Sibera Mabalacan, Sibera Bacolod at Samira, ang pinakamura ng ready for occupancy unit ngayon sa housing industry. 5% lamang yung down payment, pwede pang gives, pwede pang hulugan. At pagkatapos ho ninyo magbayad ng 20,000 pesos all-in down payment, pwede na kayong maglipat bahay agad within 7 days. Kaya't matutupad kagad yung inyong pong pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang Kapitolyo ang munisipyo, ang eskwelahan, ang simbahan, palengke at iba pang mga pangunahing amenities. Kaya hindi nyo na kinakailangan pang bumiyahe para lamang hutugunan ang inyong mga pangangailangan sa araw-araw. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 sa namang Asian destination na tatamaan ng inyong lucky dart. Pwede kayong pumunta ng libre sa Japan. Naku, may Sakura Festival pa doon. Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. O kung hindi pa rin kayo sinuwerte, pwede pa rin kayo manalo ng iba pang mga prizes sa Summer Premiere Promo ng Westchester Realty. Maganda umaga, Pilipinas! 48 makalipas ang alas 4. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, balik ko tayo sa ating mga balita. 51 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Di magandang gising nyo kasi hindi kayo nag-ultabayo. Sabi naman ho sa inyo, mag-ultabayo para magandang tulog, magandang gising. Ano nga bang ginagawa ng ultabayo? Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Nagtataglay po ito ng patay po ng mga na may microorganism. Hindi katulad ng prebiotic at saka probiotic na live microorganism ang dalahunan. Ito ho, dead microorganism. Pero pagpasok ng katawan, ina-activate po nito yung pong commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yun po ang nagsasabi ho sa ating sistema na, yung mga bad toxins labas. Ayan, para habang natutulog ho tayo, gumagana po yung PDC para maitabo yung mga toxins sa ating katawan at pinalalakas ang ating immune system para kinabukasan may bagong sigla, may bagong saya, may bagong ngiti sa ating pagharap sa mga panibagong paghamon. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Teoxys Health Ventures. O dili kaya mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Nakastambay din po dyan yung mga medical experts natin na magbibigay din ho ng mga payo sa inyo kung kayo may mga concerns tungkol po sa inyong kalusugan. Available din po ang Ultabayo, hindi Ultra, Ultabayo sa Mercury Drug, sa Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed.
Kung ala po dyan sa mga lugar ho ninyo ng stock ng mercury, abay paki-advise lang po nang sa gayon ay maabisuhan ho natin sila ha. Ultabayo ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nirekomenda po ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga, sumipa ang presyo ng Robusta Coffee kasabay ng pananalasa ng tagtuyot sa largest producer nito na Vietnam at paglipat din ng mga magsasaka ng Vietnam sa durian. Ayon sa market data provider na Bar Chart, sumirit sa mahigit $4,200 ang presyo ng Robusta Coffee noong isang buwan, ang pinakamataas na sa loob ng 45 taon. Uy, kagandang pagkakataon to, tanim tayo ng Robusta Coffee. Dagdagan natin ang ating taniman ho ng Robusta Coffee. Limitado ang supply ng Robusta Coffee mula Vietnam sa gitna ng drought at pag-abandono nga ng mga local farmers sa brown bean. Bukod sa epekto ng El Nino, resulta na ang transition ng pahirapan ding paghahanap ng akmang lupa para sa coffee cultivation sa Vietnam. Ang Vietnam ang numero 1 exporter ng kape sa buong mundo. At ngayon ay exporter na rin ng durian. Hala, dito ho sa atin yung musang variety, musang king. Isa ho sa mga dinidevelop ng husto sa Mindanao. Kaya lang, wag naman ninyong tawag dito, wag nyo namang kalbuhin yung mga gubat natin para taniman lamang ho ng durian. Diba? Kailangan po ng balanse din. Kasi ito daw pong musang variety, medyo suplado. Yung may mga katabing iba pang mga variety. Anyway, siguro sa ibang mga pagkakataon tawagan natin si Jack Sandique. Isa sa mga nagsusulong ng pagtatanim ng musang king variety ng durian dyan po sa Mindanao. Pero pinakamaganda, magtanim pa rin ho tayo ng kape. Tanungin nga natin dito sa ating mga panauhin mula po sa Orgulyo Can Bicol kung ang kape kasama ho sa mga ibibida dito po sa gaganaping Orgulyo Can Bicol OKB para po sa taong ito. Teka, wala pala dito sa listahan natin. Ang makakasama ho natin ay si Ma'am Vicky, Ma'am Mirna, ano ba to? Myra. Myra Sandra Gestiada ng Vicky's Pili and Food Products. Ayan. At saka si Bernadette de los Santos ng Bidi Enterprise. Ayos very catchy ho yung kanilang mga mga pangalan ng kumpanya. Unahin natin si Ma'am Myra. Ma'am Myra, kumusta na po kayo? Magandang umaga po. Diyos maraming aga. Nasa Zoom. Diyos maraming Ma'am Myra. Sino bang nakastambay? Si Ma'am Myra o si Ma'am Bernadette? Anyway, Ma'am Bernadette, ikaw ba yung nandyan? Hi, good morning po sa... Si Ma'am Bernadette ito. Yes po. Ayan, Ma'am Bernadette, ano itong bidi-bidi? Ano yun? Ang bidi-bidi po ay pangalan ng aking enterprise. We do a lot of hand embroidery dito po sa Baaw, Camarines Sur. Baaw, Camarines Sur. Handmade embroidery. Anong in-embroider ho ninyo? Sa ngayon po, mga fashion bags. Okay. Nag-embroider na rin po kami sa mga tops or Filipiniana. And masyado pong wide ang variety ng products na ginagawa namin employing the art and skill of hand embroidery po. Magaling. Gaano karami hong empleyado ninyo, ma'am? Or ito kinukontrata nyo lang sa mga kababayan natin dyan sa Bicol? Dahil po kami ay isang social enterprise, ang paggawa po ng mga pieces under the brand na Bidi-Bidi, sa bahay po nila ginagawa, sir. Bahay na talaga. Hindi po factory. So it's basically employing the farmers' wives dito sa Baaw, Camarines Sur, at doon po nila ginagawa sa mga bahay nila yung pagbuburda. Dinadala lang po nila dito sa shop ko, pagbuo na, saka po kami gumagawa ng iba't ibang disenyo. Teka ma'am, paano ang quality control? Actually sir, pag handmade ang inyong ginagawa, hindi po natin masyadong ini-employ ang quality control in a way na
hinahayaan po natin silang maglagay ng kanilang sariling creativity sa pagbuburda. Wow. Ang quality control po pumapasok doon sa paggawa namin ng mga bags or ng mga gamit mismo. Sino ang panguna? Ang ganda naman ito. Siguro pang Europe ito. Saan nyo ito pinibenta? Sa ngayon, sir, dito lang po kami sa Philippines kasi po naniniwala po ako bilang founder ng enterprise na ito at saka ako rin po yung designer na dito na muna, mga kababayan na muna natin ang mag-enjoy ng ating mga designs. Ayan. At saka ano ito, usually ang mga gumagawa nito, mga nanay. Yes po, karamihan. I think 99%. Meron na rin pong mga tatay na gumagawa dahil po nung mag-pandemic, nawalan sila ng trabaho, nakita nila yung mga asawa nila na pwede rin palang gumawa at kumita ng kahit na maliit lang sa bahay. So, meron na rin pong mga tatay na tumutulong sa mga nanay na magborda. Magaling. Mga tatay nagbuborda na rin. Sa bagay, di ba? Wala namang mawawala. Di ba? At kumakadagdag pa nga ng kita. Ma'am, sa anong website ho ninyo? Anong tawag dito? Facebook page nyo na pwedeng puntahan para doon para makita nila yung iba pang mga design? Meron po akong IG account at saka mga Facebook pages. Ang IG account po is BDBD101 at saka BDBD Bicol. Ayan, ang sa Facebook po, yung BDBD pages, makikita na po ninyo yung iba't ibang mga bagay na ginagawa namin dito po. Ayan, ang BDBD po, BIDI. Magaling. Saan naman ang galing yung BDBD na yan? Ano nag-inspire sa inyo? Ang BDBD po ay yung nickname ko po yan kasi ang pangalan ko po ay Bernadette. So, yung mga bata pa po kami, hindi ma-pronounce yung brother ko yung Bernadette, ang na-pronounce siya BDBD. Kaya, yun na po ang nakagawian dito sa amin na tawag sa akin. Yun na rin ang ginawa kong brand para sa mga bagay na ginagawa. Oo, actually, catchy ha. Kasi BDBD, akala ko talaga kanina, anong pinanggalingan nyo? Yung pala, nickname lang na hindi ma-pronounce na maayos. And ang Orgulyo Can Bicol ay gaganapin ngayong May 15. Tama? May 16 po May 16. hanggang May 19. May 16 hanggang 19 sa Grand Atrium. Saan to, ma'am? Sa EDSA Shangri-La, sir. Wow. EDSA Corner Shaw Boulevard. EDSA Shangri-La lang ang exhibit nyo, ha? Walang-wala, ha? Baka naman pagkamahal-mahal nito, ma'am, ha? Kaya pang-export lang talaga. Hindi, sir. Ang pinaka-underlying reason po namin nga, nabanggit ko na kanina, hindi ko masyadong minamahalan para maka-afford naman po yung ating mga kababayan. Unlike po kasi dati na sanay ako na mga overruns lang ang available dito sa atin, di ba? Kung ano lang ang inayawan na ng ibang country, yun lang ang natitira dito po sa atin. Very salungat po yan sa ginagawa namin sa BDBD. Yung the best po ay nandito po sa ating bansa, sa Pilipinas. Ayan, para doon sa mga gusto pang magregalo sa kanilang mga nanay, ha? Etong pagkakataon, humabol pa ho kayo. I-check na ho ninyo online para pagpunta ho ninyo sa Orgulyo Can Bicol Trade Fair dyan po sa Shangri-La EDSA. Alam nyo na kung ano nyo yung pupuntahan nyo. Isa lamang po si Ma'am Vicky sa mga exhibitors nito pong Orgulyo Can Bicol. Ang binibida ho dito ay mga ipinagmamalaki ng mga taga Bicol. Ma'am Vicky, thank you ha. Maraming salamat again for joining us and good luck. Bernadette po. Sige, salamat po. Ayan, si Ma'am Bernadette de los Santos ng BDBD Enterprise. Isunod na natin si Myra Sandra Gestiada naman ng Vicky's Pili and Food Products. Ma'am Myra, magandang umaga po. Ma'am Myra, nasa ano daw? Nasa telepono. Oo. Ma'am Myra, Diyos marhay nga aga. Ala. Oo. Hindi makakonek sandali. Inaayos lamang natin yung linya ng ating komunikasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Basta wag natin kalimutan, Orgulyo Can Bicol, gaganapin po ito May 16 hanggang 19. Diyan po sa
Saan nga ito? Shangri-La EDSA. Oo. Shangri-La EDSA. Di ba? Oo. Andiyan na? Ala pa rin. Sige, sandali. Maganda umaga, Pilipinas! Huwag natin kalimutan, ano man po ang mga lakad natin. Kung kayo man po ay pupunta dyan sa Orgulyo Can Bicol, huwag kalimutan, magmaon ho kayo ng proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo, ang family alcohol. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan, balikan na natin si Ma'am Sandra Gestiada ng Bikis Pili. Ma'am Myra, magandang umaga po sa inyo. Diyos marahing aga. Ma'am Myra, nasa ano na rin, nasa Zoom. Nasa Zoom na siya, pumasok na eh. Ala pa? Oo. Pakiayos nyo nga para maayos yung ugnayan natin, ha? Posibleng paghanda sa pagbuo ng isang artificial island ang ginagawang pagtambak ng China ng durog na coral sa Iskona Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard, maaaring preparasyon ito ng reclamation activities para sa pagtatayo ng structure sa lugar. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for Philippine Sea, Commodore J. Dariela, pareho ito sa naobserbahang durog na corals na itinambak din sa Sandy Cay. Ayon kay Tariela, dapat itong i-monitor at bantayan kung hindi ay posibleng magulat na lamang tayo na may man-made island na naman sa Sabina Shoal. Samantala, sa iba pang mga balita, napigilan ng Philippine Coast Guard ang tanggang reklamasyon ng China sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Coast Guard Commodore J. Tariela, nag-deploy sila ng mga barko sa bahura para bantayan ang iligal na aktibidad ng China. Sinabi ni Tariela, malakas itong mensahe ng China Coast Guard na hindi helpless ang Pilipinas sa patuloy na pagigiit natin ng sovereign rights ng ating bansa. Nais patangkasan ng Coast Guard ang 34 na Chinese maritime militia vessels sa Sabina Shoal, yan din ang ilang helicopter at 4 na China Coast Guard vessel. Nadiskubre ng Coast Guard ang mga durog na coral malapit sa Sabina Shoal na posibleng umanong paghahandangan ng China sa kanilang panibagong reclamation activity. Pabor ang mga magbibisikleta sa pagsasagawa ng Car-Free Sunday sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Henderson Espiritu, isa sa mga biker na bumaybay sa P. Burgos at Quirino Avenue, paborito para sa kanilang mga biker. Maganda rin niya ito para sa mga hilig mag-jogging at mga mapatandang gustong mag-ehersisyo. Kasunod ito na isinagawang dry run ng programa kung saan isinara sa mga motorista ang ilang bahagi ng Rojas Boulevard. Simula kahapon hanggang sa mga susunod na araw ng linggo, o hanggang June 30, sarado muna sa mga motorista mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga ang north at southbound lane ng Rojas Boulevard mula P. Burgos Avenue hanggang Quirino Avenue. Okay po. Maganda po ang programa ni Mayor kasi malaking bagay po ito sa mga sa isisyo yung linggo. Lalo na sa mga senior citizen na kagaya ko, pwede mag-bike, pwede mag-jog, tapos meron pang mga patayo dito sa banda roon. Tama-tama po. Sana tuloy-tuloy po kahit tagulan. Ayan. Eto na, okay na si Ma'am Vicky. Okay, balikan na natin si Ma'am Vicky Estiada ng Mirna Sandra Estiada. Ma'am Mirna, Ma'am Myra. Mirna ako na Mirna, kaya siguro hindi sumasagot. Ma'am Myra. Ma'am Myra, good morning. Ma'am Myra. Ala talaga eh. Mukhang mahihirapan pumasok yung linya nila sa Bicol. Ano ha? Ma'am Myra. Ala. Oo. Yung cellphone niya may problema. O siya, sige, wag na lang.
Magandang umaga, Pilipinas! Arestado naman ang isang lalaki matapos bantaan ang kapatid ng kanyang ex-girlfriend sa Quezon City. Kinilala ng Quezon City Police District ang suspect na si Tor Patonilla Jr., isa pong truck driver. Lumabas sa investigasyon na nagtungo ang suspect sa bahay ng kanyang dating nobya sa barangay Sauyo, ngunit nagwala ito nang hindi matagpuan ang kanyang ex sa lugar. Nilapitan naman ni Patonilla ang kapatid ng dating karelasyon upang pakalmahin siya. Ngunit sa halip tinutukan ito ng baril. Agad na responde ang mga pulis sa lugar at naaresto si Patonilla. Nahaharap ngayon sa kasong alarmed scandal, grave threat at meron pang pinakamatindi, illegal possession of firearms and ammunition. Sisimula na ang talakayin sa plenaryo ng Kamara ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law na naglalayong may baba ang presyo ng bigas sa bansa. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang masusi at mabilis na pagtalakay ng Kamara upang mapagtibay ang panukalan sa ikalawang pagbasa sa Miyerkules. Ang hakbang ay upang mabawasan ang presyo ng bigas na malaking tulong para sa mga mamamayang Pilipino. Inaasahan na agad na magsisimula ang debate sa oras na endorso ng Committee on Agriculture and Food na pinamumunuan ni Quezon 1st District Representative Mark Enverga ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Pag-uusapan na naman din po ang lalawigan ho ng Quezon. Huwag natin kalimutan ha. Diyan po naman sa Quezon ang galing yung pong tangerine chocolate. Katulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog na dating umaasa sa Copra, diyan po sa lalawigan ng Quezon. Ngayon po ay mga MSMEs na. Hinakot po yung mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan para po makapag-produce sila ng dekalidad ng mga kakao beans. At yan po ipinoprocess para maging tangerine chocolate. Kaya meron ho silang sariling brand ngayon na ipinagmamalaki sa buong mundo, ang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pagka binibili ho natin ang tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinapalakas pa natin ang mga MSMEs natin, ang mga maliliit na mga negosyante. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino mang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Ang tangerine chocolate ay taste global, pero gawang lokal. Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto makalipas ang alas 5. This time check is brought to you by Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 15 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Nagpapatuloy ang validation para sa karagdagang mga benepisyaryo ng food stamp program ng Department of Social Welfare and Development. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin kay Assistant Secretary Irene Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, mula sa 3,000, itataas na nila ang bilang ng mga benepisyaryo ng programa sa 300,000. Ayon kay Dumlao, pagbabasehan nito ang pagtukoy ng mga benepisyaryo sa bottom 1 million food poor households matay sa listahan ng DSWD. Pero sinabi ni Dumlao, baka hindi na mapabilang sa programa ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Paliwanag nito na meron na rin silang rice subsidy na ibinibigay sa mga 4-piece beneficiaries. Siyempre, ang prioridad nga natin ay yung mga nasa food poor. Dahil yung doon sa Pantawid Pamilya Pilipino Program beneficiaries kasi, meron na rin tayong binibigay na mga rice subsidy. And in fact, ito nga rin binibigay natin conditional cash loan sa kanila ay sinasabi natin na sana ito ay pangdagdag din doon sa pagkain ng mga bata especially. Kaya talagang tinitignan natin na yung mga 4-piece beneficiaries ay hindi po mapabilang dito sa food stamp program. Ibinukahin naman ni Senator Amy Marcos na bigyan ng immunity ang mga lilitaw na testigo ng umano'y audio recording ng New Model Pact ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Inilutang ni Senator Amy ang ideya matapos sigiit ng Beijing ang umano'y pag-uusap sa telepono ng isang Chinese diplomata at ni AFP Westcom Vice Admiral Alberto Carlos. Ayon kay Senator Marcos, dapat ikonsidera ng executive branch ang immunity sa mga pangunahing witness kung nais na talupan ang naturang usapin. Kasalukuyang nakalib si Carlos pero sabi ng Armed Forces of the Philippines, wala itong kinalaman sa umano'y New Model Pact at personal na desisyon ng Westcom Chief ang magbakasyon.
Nagkakasana ng investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senator Marcos kaugnay ng umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng Duterte administration at ng China. Una nang sinabi ng presidential sister na wala siyang nakikitang irregularidad kung totoo man ang nasabing kasunduan para mapanatili ang status quo sa West Philippine Sea. Pero binigyan din ni Senator Marcos na normal lang naman para sa sino mang Pangulo na gawin ang nararapat para mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng teritoryo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isa pa sa mga naging problema natin itong mga nagdaang araw ay pagdagsa ng mga reklamo na may kinalaman po sa hacking o pagkakaroon po ng iba't ibang mga impormasyon kesyo ano yun, yung ang inyo daw pong PLC's registration may problema. Tapos meron pang isa yung no contact tracing ng LTO. Sabi nung isa, paano ako magkakaroon ng no contact violation? Hindi naman ako nagmamaneho. Ala nga ako lisensya. Ala din ako sasakyan. Yung bike, baka naman meron nung kayong bisikleta, 3 gulong, di ba? So, ito hong ganitong klase yung ng mga impormasyon, kambabahala. Nung tanungin po ang Department of Information and Communication Technology, ang sinasabi nito, hindi kasalanan nyo ng mga telco, binibenta pa rin yung mga registered SIM o mga pre-registered SIM. Teka nga, liwanagin nga natin to. Alam ho ninyo, kumuha nga tayo ng paliwanag mula po sa isang cybersecurity expert, dating Assistant Secretary for Cybersecurity and Enabling Technology ng DICT, si Engineer Alan Camanlong. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kuya Angelo, sa mga nakikinig at manonood. Alam ho ninyo, para walang katapusan yata itong problema natin to sa mga hacking at saka itong mga ganitong klase ng mga scam. Ano ba pwedeng gawin? Ang kailangan po natin dyan ay mga proactive measures. Una-una po, policies. After ng policy, then you can now implement yung mga technological measures naman. So pagdating po dito, social aspect po kasi ito ng tinatawag nating cyber insecurities. Ang tinatarget po yung tao by sharing their information online. So marami po nakukuha na ganyan na information like sa social media. And these criminals can really use this information against the Filipino people. So pagdating po dyan sa pagbenta ng mga information ng mga iba't ibang nag-handle in information, meron pong kaukulang polisiya dyan or batas na dapat ay minomonitor yan para maprotektahan yung mga datos ng ating mga kababayan. Teka muna, engineer, halimbawa ordinaryong mamamayan, ala ka namang savings, o kaya ikaw naman tahimik, ordinaryong mamamayan lang. Dapat ka bang mag-worry kung nakakatanggap ka ng ganitong impormasyon pagkatapos na-click mo yung link? Opo, kasi meron po tayong mayroon pong data yung bawat Pilipino. Andyan po yan sa pangalaga ng ating PSA, yung ating birth certificate. Maliban ho dyan, meron ho tayong mga datos na sinishare natin sa gobyerno. At dapat itong pangalagaan ng gobyerno, katulad ng PhilHealth, katulad ng ating mga SSS, GSIS. So with those information na i-share natin sa gobyerno, ay meron pong ang role po ng government ay protektahan ho yung mga data na yan para hindi magamit laban sa mga kababayan natin. So, maaari ngayon, hindi ka threatened, pero eventually, gulat ka na lang, bigla ka na lang nagkaroon ng kaso. Yung pala, nagamit na sa isang cybercrime, whatever, yung pangalan mo. Opo. So, dalawa pong aspeto yan. Yung isa, yung pag-protekta ng gobyerno sa datos natin. At pangalawa, yung ating sariling pagproteksyon sa ating data by not sharing too much information online. So, dalawang aspeto po yan na pwedeng gamitin ng mga kriminal na para makakuha ng impormasyon laban sa atin. Eto nga, sabi nga ni Ohencio, manhid ng kamay ko, kabablock Sa totoo lang, meron din ako binablock ko minsan sa Facebook, lalong-lalo ni mga peking binablock ko. Habang binablock ko, dumadami lalo yung mga nambubwisit Oo, ganyan ho talaga pag ikaw ay targeted. So ngayon ho, yung sa SIM card registration naman,
dahil nabanggit nyo na ho yung telco kanina, ay nangolekta po, di ba, yung mga telco natin ng data. Kasi nirequire ho ng gobyerno kasi may batas ho tayo. So ngayon, nung nag-submit ho tayo ng data, no, dun sa ating pag-release ng SIM card, ang una kong tanong ho ay, naprotektahan ho ba ng telco ang data natin? Pangalawa, ano ho ba yung measures na inutos ng gobyerno or ng DICT at ng NTC para maprotektahan yung mga data na kinolekta nila? Pangatlo, minomonitor ho ba ng DICT or ng NTC ang pag-implementasyon, ang pag-implement, no, ng security measures ng data na yun? So yun ho yung tatlong tanong na dapat natin ma-address muna. Nasagot ho ba? Kayo hong nagtanong, ano ho ba doon ang nasagot ng gobyerno? Naprotektahan ba? Obviously hindi. Well, because of the outcomes now, then we can say na parang hindi 100% na naprotektahan. Ano? Okay. Yung measures na ho yan ay kailangan pong pukpukin ng ating regulatory or ating government, no, na agency na nakatutok dyan or mandated to protect the data of the Filipino. So yung role ho naman ng private sector ay sumunod, no, doon sa utos ng regulatory, no, o ng government, no, para maprotektahan naman ho yung mga data natin. Ang problema ho, meron ho bang naparusahan? Walang, yun nga problema ho natin. paano nga ho paparusahan eh? Pag ay sinumbo nga sa inyo, sasabihin lang eh, ano tawag doon? AI. Hindi, meron silang parang sinasabi nito, pagka nagka-file ka ng complaint, wala namang so far sama nga kayo, may naparusa. Paano ba sila mapaparusahan? O pagka nagsumbong ka, saan ba po pwedeng ano pa yung po pwede mong gawin other than reporting na meron ganitong klaseng mga scammer? Well, yun ho talaga yung unang dapat gawin, is to report. Ngayon, meron po dating dalawang batas. Yung Data Privacy Act 2012 at yung Cybercrime Prevention Act of 2012. Itong Cybercrime Prevention Act of 2012, ang pinaparusahan ay yung mga hackers, no, na kumuha ng data mo at ginamit, no, kung ano man na hindi mo pinahintulutan. Yung Data Privacy Law naman natin, no, in-implement po yan ng National Privacy Commission. Sila naman ho ang ang pwedeng magbigay ng fine, no, or penalty or parusa doon ho sa mga nangangalaga na atasang mga laga ng data ng bawat Pilipino para hindi po ma-breach, no? So yun ho yung dalawa ho na yun ay malakas po na batas na yan na para i-implement po ng ating government, no? So yan ho ang dapat tingnan. Hindi pa bang naparusahan. Wala naman tayo nabalita ang pinagmulta ang Globe o ang Smart o ang sino pang mga na telco eh. So meron ho tayong tinatawag doon sa batas. Meron na minimum information security compliance, no, na pag na-comply mo ho ito ay pwede ko pong magsabi na okay na breach ako. So pero nag-comply naman ako. But then mayroon po mga investigation tayo na dapat gawin, no. Kasi madali po yung sabihin. However, yung mga measures ba na minimum security standards ay na-comply ba? So ano ba yung ginawa sa loob? Ano ba yung internal processes ng isang data handler natin, no? Yung controller, na para hindi ma-breach, di ba? Ang dami pong na-breach recently. Ang daming na-breach. Kaya nga parang ang engineer, parang ang mas lumala pa ngayon. Dati, sabi nila, yung SIM card registration, i-address na itong problema ito, pero mukhang mas lumala eh. Yung SIM card registration naman ay yan lang ay yung mobile phone, kasi yun lang ang may SIM card eh. Pero dapat i-consider mo rin na hindi lang yun ang avenue ng attack. Meron tayong email na hindi naman gumagamit ng SIM card. Meron tayong social media accounts na hindi naman kailangan ng SIM card para gamitin yung social media to attack
or to compromise, no, other people. Meron ho tayong mga foreign actors, no, na hindi naman gumagamit ng Philippine SIM card, di ba? So ito po yung kailangan nating tingnan, no. Maganda po yung SIM card Registration Act, pero ang implementasyon ho niya na kailangan nating address. Kasi doon nga nagka-problema eh. Doon sa implementasyon eh. Di ba? Tapos makikita mo sa mga nire-raid ng NBI o nire-raid ng PDEA, sangkaterba pa rin yung mga rehistradong mga SIM cards. Di ba? Kasi sa cybersecurity, no, it's a whole of nation, whole of society approach. Kailangan natin ng multi-stakeholder dyan eh. Multi-prong approach ang kailangan natin dyan. At yung leadership, no, ay kailangan talaga nating kailangan din ng commitment, ano? Hindi lang commitment, pero yung action na talagang alam nilang ginagawa nila. Okay. Otherwise hindi po natin matutupad ang mga pangako, ano, ng gobyerno pag wala po yung mga lieutenant mo or general mo. Kailangan po marunong yan dyan sa mga ginagawa nila. Okay. Otherwise, wala po. Engineer, kayo ho naman ay part na ng Asian Cybersecurity Expert Panel na tumitingin dito sa ganitong mga problema. Sa buong Southeast Asia ba, katulad ng problema natin ang kinakaharap ng mga kalapit bansa natin sa Southeast Asia? Sa ASEAN? Meron naman pong mga ganun din. Breach, ano, pero hindi po katulad ng nangyari sa atin ngayon, parang sunod-sunod, no? Parang kumbaga sa Armalite automatic, no? meron naman pong ibang mga bansa na nabi-breach din, pero hindi po yung sunod-sunod, no? Anong ginawa nila? Baka may best practice kasi na pwedeng gayahin ng DICT. It's a multi-stakeholder approach. Hindi po kaya ng gobyerno lang yan mag-isa. It's a governance framework na kailangan nilang i-implement, ano. Hindi naman na kaya lahat ng DICT yan, no? Okay. Kailangan nila ng tulong ng international community, which I believe dapat nilang i-strengthen pa. Most importantly, kailangan nila ng tulong ng internal, no? Internal dito sa ating in country, no? So ibig sabihin nun, ano ba yung mga expertise na meron sa Pilipinas? Kailangan nila makipag-usap, no? Usap sa mga IT security experts na nandiyan na gustong tumulong, no. Hindi po dapat natin i-limit yung expertise sa government lang, kasi governance framework yan na dapat na-implement, na kailangan andiyan ang gobyerno to steer, but then the private sector, the CSOs, no, the civil society organization, the individual experts should also row, no, para to achieve yung ating yung ating gusto na para magkaroon ng cyber resiliency sa bansa natin. Bakit daw sa UAE, sa South Korea, hindi naman ganito ang klaseng problema? Ganito katindi ang problema, Engineer? Yes, we also see that because I believe they have already built their defenses. At saka alam po nila ba ang role ng bawat isa, no? Okay. Klaro po yung role ng bawat isa sa mga bansa na yan. So kung may ganung expertise, kung may ganung best practices na ho, again, bakit nga hindi natin gayahin dito sa Pilipinas? Bakit hinahayaan na lang natin na para bang pagka nagreklamo, okay lang, data mo lang naman makukuha, diba? Parang ganun. Kung may best practices sa ibang bansa, ba't hindi ho natin tularan? Yes, that's a leadership question na po, no. Andyan ho yan eh. Andyan lang yan eh. If you attend, for example, the Singapore International Cybersecurity Week, nag-usap-usap po yan yung mga ministers dyan, no. Actually, kasama rin ng GFC dyan, yung Global Forum on Cyber Expertise, na nakikipag-dialogue din po kami dyan, no, sa bawat bansa na sakop namin. So, we share best practices. So, those best practice na pwedeng i-apply sa bansa natin, pwede natin kunin, no? Hindi naman lahat ng best practice pwede. Because of our policy, because of our legal framework, no? So, meron pong mga prerequisites. But then, generally, yung mga best practice on how to protect your data, on how to cooperate with your internal support system,
an international support system. Yun po yung kailangan natin. Tama na po yung sabihin natin, kami ang gobyerno, kami ang magaling, we don't share information. No. Sa cybersecurity, we need the support of everyone. We need the support of our society. We need the support of other experts, no, in their own expertise, no, na para tumulong sa bansa natin so that we achieve cyber resiliency. Mind you po, in 2017, in ASEAN, we are number 3 number 3 to 4, no, in the ranking, no, sa Global Cybersecurity Index. But recently, number 6 na ho tayo. No? Which is ba't tayo nag-slide? Because of the implementation, no? We have so many laws, we have so many policies. We are even the first, no? The first country in ASEAN to adhere to the convention, no? To the Cybercrime Convention. Pero ang dami nating cybercrime dito sa Pilipinas, no? Which is dapat magamit yung tool na iyon, no? Yung nag-accede the convention, Budapest Convention, to share information, to gather best practices. Yun yung kailangan natin, yung implementasyon, yung enforcement ng mga sinulat natin, yung mga batas na ginawa natin, yung mga pulisiya na sinulat ng mga agencies ng gobyerno. Ang problema ho kasi parang panahon pa rin na, 'di ba, ang namumuno sa DICT hindi naman cybersecurity expert o cyber expert. Di ba? Kaya hindi natin masisisi yung ating mga kababayan to doubt on the competency ng mga namumuno ngayon sa DICT, Engineer Cabanlong. Di ba? Kasi sabi nyo nga, sangkaterba na yung mga batas natin. Dati naman number 3 tayo, ba't nag-slide tayo sa rank 6 despite the passage of numerous laws. Di ba? Noong 2017 doon, number 10 tayo sa Asia Pacific. Asia Pacific. Wow. But now, wala na tayo sa top 10 ng Asia Pacific. That's with reference to the Global Cybersecurity Index ng International Telecommunications Union na ginagawa every 2 years. Okay, so you're saying there are best practices na pwede nating gayahin at ang problema lang ay hindi ito natututukan o hindi ito nabibigyan pansin ng pamunuan ng DICT. Parang gano'n ang... Kasi po, at saka wala pong accountability kasi, no? Sa mga hacking incidents, for example. Kino-confirm ng DICT tapos wala naman tayong narinig kung ano nang nangyari. Kung sino na parusahan. Oo, at saka kailangan po nating magkaroon ng follow-up diyan. So, para yung ibang ahensya ng gobyerno naman ay alam na nila paano nila protektahan yung kanilang mga network. Sa ibang bansa ba may mga napanagot? Oo, meron. Yung iba nag-resign. Nag-resign dahil hindi nila kaya yung trabaho. Malabo yan sa Pilipinas, engineer. Mag-resign. Dito, pakala mo, pag-aari na nilang pwesto pagka na-appoint na sila. Anyway, engineer, maraming salamat for the insights. So, what we're saying, globally, there are best practices to combat this kind of problem. Ang problema, hanggang ngayon, hindi natin ini-implement yung mga best practices na yon. O hindi natin tinitingnan yung mga best practices na yon. Engineer, maraming salamat for joining us this morning. Maraming salamat, Kuya Angelo. Thank you. Thank you. Dating Assistant Secretary for Cybersecurity and Enabling Technology ng DICT na ngayon po ay Regional Executive Director ng Global Forum on Cybersecurity. Akala ho natin simpleng problema lang ho yung nabibreach yung information natin. Bukas makalawa, huwag ho kayong magtaka. May utang ka sa bangko na hindi mo naman inuutangan. Bakit to? Yun nga bigla ka nagkaroon ng parusa sa bigla kang may parusa sa traffic violation. Hindi ka naman nagda-drive, wala kang driver's license. Higit sa lahat wala kang sasakyan, di ba? So hindi malayo na bukas makalawa mangyari din ho yung ganyang problema. Magandang umaga, Pilipinas! Akala natin kuminsan, ordinaryo lang po yung identity theft, ha? Filipino-Chinese businessman na si Richard Lim, pinakakasuhan ng grave coercion ng DOJ sa halip na kasong kidnapping at serious illegal detention. Alamin natin kung bakit mula kay Boy Gonzales, RH29 Boy. Kuyang Angela, inirekomenda ng DOJ na kasuhan ng grave coercion ang negosyanteng Filipino-Chinese na si Richard Lim sa halip na kidnapping at serious illegal detention. Ito yung makaraang hindi katigan ng DOJ. Ang kaso na isisampa ng isang kidnap o ransom victim na si Lin Xiaoxing o mas kilala sa Eric Lim.
unang nagsampa ng reklamo si Lynn matapos umano siyang tukutin ng mga armadong kalalakihan habang nasa isang beach resort sa Batangas noong August 19, 2022 at nakalaya matapos magbayad ng 100 milyong piso ransom at ibinigay ang control kay Lim sa Big Emperor Technology na pag-aari ng biktima. Pero hindi kinatigan ng korte ng DOJ ang inihain itong kaso kung saan hiniling naman ng akusado ang pagbasura sa reklamo subalit tinanggihan ito ng DOJ. Ayon pa sa DOJ, bagamat kulang ang mga elemento ng kidnap o ransom na inilatag ng biktima, dapat rin litisin si Lim dahil may sapat na batayan na para kasuhan siya ng great coercion. Sa maikling pahayag, sinabi ni Lim na kahit hindi pumabor ang DOJ sa kanyang bintang laban kay Lim, napatunayan na hindi gawa-gawang kanyang salaysay laban sa akusado na lubos naman niyang pinagpapasalamat dahil sa makakasuhan pa rin ito. Kasalukuyang nakalalaya si Lim matapos pagpiyansa ng 36,000 pesos pero harap siya sa branch 115 ng Taguig Metropolitan Trial Court para sa kanyang arraignment sa June 3, 2024. Para sa kauna-una sa Pilipinas ni Saris, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Boy. Modified work schedule naman ng Mandaluyong ipatutupad bukas, May 14. Detalye mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya, bukas araw ng ang lahat Teka. Edniel, pakiayos nga yung linya ni Edniel. Babalikan natin si Edniel, lalaking wanted naman sa kasong rape sa Marikina na Tonton sa Malabon City. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Dahil punta ko rin jail, dinampot ng Malabon Police ang lalaking wanted sa Marikina dahil sa kasong 2 counts of rape sa ilalim ng Article 266 of Republic Act 8353 na inamyendahan ng batas RA 11648 o sexual assault. Makarang lumutan ito sa kanya sa Kaunlaran Village sa Lungos, Malabon sa pagdiriwang ng Mother's Day. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan na mataan ng kanyang mga tauhan alas 6:20 ng gabi, kaya agad na hinihain yung warrant of arrest na inisyu ni Judge Arnel Concepcion ng RTC Branch 168 sa Marikina City. 4 na araw pa lang ng apirmahan ng Marikina RTC ang hatol sa suspect ay bigla itong naglaho, pero nung maglaho ito ay merong nakapagtimbre na nagtatago sa lugar kung saan ay agad itong pinuntahan at nang maabutan ay agad na itong inaresto. Wala pa rin sa karana sa Pilipinas, di sa rin sa Kusares 123. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Balikan natin si Edniel Parosa. Edniel. Kuya Angel, ipatutupad na bukas, araw ng Martes, ang tinaagang pasok na pamalang lungsod ng Mandaluyong. Ito'y halos 2 linggo matapos unang ipatupad ang modified work schedule sa iba pang lokal na pamalaan sa National Capital Region. Sa misa ng Metro Manila Council Resolution number 24-08, batay sa Executive Order number 9, series of 2024, magiging alas 7 na rin na umaga ang pasok sa trabaho ng mga tanggapan ng Mandaluyong at tatagal hanggang sa alas 4 ng hapon. Pero hindi kasama rito yung mga departamentong may shifting ang schedule na mananatili naman ang trabaho sa 8 a.m. to 5 p.m. dahil walang butas. Para tandaan, tinaagang shift sa trabaho ng mga LGU sa NCR bilang tulong sa pagpapalawag ng daloy ng traffic sa Kamaynilaan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, BZH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ay paalala nga pala natin para ho sa mga kakilala, kaibigan at mga naging kaklase ni Felix R. Reyes. Tatay po ito ni Judge Ed Reyes ng Quezon City. Siya po ay pumanaw na. Ang labi po ay nakaburol May 13 to 15 sa Minor Basilica, Shrine of Our Lady of Mount Carmel. Diyan po sa New Manila, Quezon City. Inuulit po natin para po sa mga nakakakilala, kaibigan, kamag-anak ni Ginoong Felix Reyes. Ito po'y tatay ni Judge Ed Reyes ng Quezon City RTC. Siya po'y pumanaw na ang labi ay nakaburol ngayon dyan sa Minor Basilica, Shrine of Our Lady of Mount Carmel sa New Manila, Quezon City. Maganda umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 5 ng umaga.
Umaga natin, magandang ating gising, 5:49 na dahil tayo ho'y nagkaroon ng magandang tulog. Paano tayo magkakaroon ng magandang tulog? Diyan po pumapasok ang tulong ng Ultabayo, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano nga bang ginagawa ng Ultabayo? Ipinapasok po nito sa ating katawan ng isa pong mga dead microorganism para i-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Kaya pagkagising ho natin, meron ho tayong magandang tulog, magandang gising, ano ha? May magandang umaga. Kasi maganda yung tulog ho natin. Umabot tayo doon sa stage na tayo'y nananaginip, ano ha? Nare-relax po ang ating katawan. Kaya kinabukasan, meron tayong sapat na lakas at nalalabanan po ang iba't ibang masakit ng ating katawan dahil pinalalakas po nito ang ating immune system. Ayan. Yan ho, hindi batay sa kwento ha. Batay po yan sa clinical trial na ginawa po sa Japan. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. O dili kaya sa Mercury Drug, sa Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung may mga concerns po kayo, may mga katanungan pa kayo sa benepisyo po ng Ultabayo, makipag-ugnayan po kayo sa 0917-110-6580. Sa panahon ho na problema natin ng puyat, pagod at stress, tandaan, ang ating kaagapay ay Ultabayo. Maganda umaga, Pilipinas! Happy birthday muna kay Danny Pangilinan. Si Danny C. Pangilinan ay nagdiriwang ng kanyang birthday ngayon. Hindi na natin sasabihin kung anong taon. Ilang taon na ang pinagdiriwang na birthday ngayon ni Danny Pangilinan. Ayan, kapatid daw siya ni Donnie Pangilinan. Mukhang tatay eh. Ayan. At magandang umaga din kay Ma'am Naida Angping. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. At kay Mayor Senny Mendoza, ganyan din kay Congressman Ador Plato at kay Justice Maxa De Leon. Maganda umaga, Pilipinas! Pagpapalipad ng saranggola, ginawa ng competition sa Taguig, ng Taguig LGU. Talaga? Pagpapalapad na lang ng saranggola. Anyway, ang balitang yan hatid sa atin ni Roche Kakasari 27. Roche, good morning. Mayong buntag, kayang Angel, hinihikayat ng pamalaang lungsod ng Taguig ang mga Taguigenyo na sumali sa kite flying contest. Ito ang panawagan ng lokal na pamalaan sa mga mahihilig gumawa at magpapalipad ng saranggola. Sa official Facebook page ng Taguig, ito ay gaganapin sa TLC Park Open Ground sa Laguna Lake Highway sa Barangay Lower Bikutan sa darating na Sabado, May 18, 2024. Sa mga interesadong participants, kailangan lang nila mag-fill out sa registration form sa kanilang link o kaya makipag-ugnayan sa Sports Development Office. Ang mananalo, Kuyang Angel, ay tatanggap daw ng cash na 35,000 pesos habang tig 2,000 pesos naman sa top 20 winners, hindi kasama ang top 4 winners. Ayon sa Taguig LGU, bahagi umano ang aktibidad sa kanilang 437th founding anniversary na magpapatibay sa camaraderie ng bawat Taguigenyo. Magbibigay rin ang lungsod ng special award na tiga 5,000 pesos sa most artistic, biggest kite at smallest kite. Mula at kanunan sa Pilipinas, DCRH, ako si Nachi Castle. Tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Noche. Paalala nga pala ito hong paalala sa atin ng BIR. Alinsunod po sa Revenue Regulation number 7-2024. Yun daw pong invoice ay hindi na primary written account na nagpapakita ng sale ng goods and services na ini-issue sa mga customer. Hindi na daw po itinuturing yan na primary invoice. Kaya yung pong mga resibo ho ninyo ay kinakailangang lagyan daw po ng service invoice. Ika-crash out nyo yan, pagkatapos lalagyan nyo ng service invoice. Pero kinakailangan muna, yan po ay tawag dito, i-inventory at yung mga corresponding serial number isumite sa inyong corresponding respective RDOs within 30 days from effectivity of this revenue regulation. Ayan paalala sa inyo yan Alam nyo talaga itong BIR hindi ko maintindihan. Kayo ba gustong tulungan ang mga taxpayers na magbayad ng kanilang ng kanilang mga taxes? Hindi, ito bang ginagawang ito makatutulong para tumaas ang koleksyon? Sa totoo lang,
Pinahihirapan ninyo yung gustong magbayad eh. Di ba? Kaya nga nag-i-issue ng resibo, gustong magbayad eh. Di ba? Hinahabol nyo naman, di ba? May run against fake receipts. So, okay na yun. Pero ba't naman ito? Una, naglabas sila ng isang revenue regulation na yun daw pong certificate to print, authority to print, wala nang expiration. Tuwa yung mga taxpayer, ganda. Eto ngayon may panibagong policy. Yun daw pong mga resibo na na-print, yung primary invoice will be until December 31 na lamang. Ano ba talagang gusto nyo mangyari? Ang tanong ko nga, ito ba makakatulong para maging effective ang pangungulekta ng BIR o hindi? Diba? Yun lang yun. Ba't gustong pahirapan ng taxpayer? Ay, sus, may ginoong buhay to. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga sa mga taga-Nika, ha? Baka naman po pwede nyo nang ilabas yung listahan ng mga iniimbestigahan ho ninyong mga may offshore account, ha? Nang magkaliwanagan. Ay, sus, may ginoong buhay to. Anyway, sige, sandali lamang po't 5 minuto na lamang. ACS na umaga. RH! Ba't ganun? Parang nagluloko yung monitor ko dito. Anyway, wag natin kalimutan para sa mga suki natin, ha, yung alok pa rin ho sa atin ng Westchester Realty. Pinakamura na pong rent for occupancy unit ito sa buong housing industry. Mantakin ho ninyo yung mga proyekto ho nila sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod at Samira. 20,000 pesos all in down payment. Pwede pang hulugan, ha? Pwede pang maging gives. At pagka kayo huwi naghulog ng inyo pong down payment, ayan, okay. Pwede na kayong maglipat bahay agad 7 days after ng take out ng Pag-ibig housing loan. Ayan. Napakalapit lamang po nito sa Clark Economic Zone at Clark International Airport. At kung ngayon pa rin ho kayo bibili, makikipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. May chance pa rin ho kayong manalo ng makakuha ng 342 sa anumang Asian destination. Hindi po raffle ito, kundi kayo mismong magpupukol doon dart. Kung saan tatama yung dart, na iba, gusto nyo pumunta ng Japan, natumbok nyo Japan, di doon ho kayo pupunta. O dili kay Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. At kung hindi pa rin kayo saswertehin doon ho sa inyong pagbukol ng dart, meron pa rin chance manalo sa Summer Premier Promo ng Westchester Realty. Tawag na 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Mahiwagan tunog! Ito nating mahiwagan tunog at magkano na yun? 14,000. 14,000 na naghihintay na premyo sa ating mahiwagan tunog. Hindi na ako magbibigay ng clue. Basta ang clue ko sa inyo, ang ginagamit dyan, bago mo gamitin yan, dapat muna mag-disinfect ka ng kamay, mag-disinfect ng sarili, gamit po ang Shield Bath Soap. Ayan, para klaro. Kasi nakuha na halos yung item. Meron na lamang specific na hinahanap na term. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. At kasado na po ang malakihang tapyas presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Thank you! Sa pagtaya ng Uni Oil, posibleng maglaro sa 1.90 hanggang 2 Gs ang rollback sa kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, 50 hanggang 70 centavos per liter. At least meron. Pero sa kerosene, sa pagitan ng 90 hanggang piso ang magiging rollback kada litro. Ayon sa Department of Energy, resulta ito ng kumakalmang presyo ng crudo sa Asian trade, bunsod ng napanatiling mataas na US inventory at lumalakas na dolyar. 2x2 in just a while. Kuya Angel po si Angelo Pamones, nag-iiwan sa inyo ng paalalang magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po sa isang American philosopher. Ang sabi po ni Eric Hopper, rudeness is the weak man's imitation of strength. 2x2, susunod na. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!